Sa isang ilog sa Bulacan, may natatagong kayamanan. Ito ang matyagang sinisisid at hinahanap ni Lola Ligaya. Hirap man dahil sa kanyang edad, kailangan niyang bulabugin ang mga buhangin sa ilog. Buhatin ang malalaki at mabibigat na bato. Para hanapin ang mailap na mga butil. Mga latak na ginto na magdadala ng pagkain sa kanilang hapag. Tayo ngayon sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Bulacan. Pupuntahan natin yung isang pamilya na para madagdagan yung kanilang kita ngayong tag-init, kumukuha ng ginto sa ilog. Medyo madulas itong mga bato na kailangan nating tawirin, di ba? Dito sa ilog. So maliban dito, medyo malayo na to mula dun sa mismong bayan. At mula roon, kailangan tawirin itong ilog na to. Nang makatawid sa ilog, nakilala ko ang residenteng si Lola Ligaya Torres, 66 na taong gulang. Gandang hapon po, Lola. Malayo rin po pala to, ano? 3 dekada na raw ang nakararaan ng matuklasan nila ang nakatagong yaman sa ilog. Ang kinukuha nila rito, mga latak ng ginto na naiwan ng mga dating minero. Mag-alas 9 ng umaga, naghanda na si Lola Ligaya. Bitbit ang isang goggles na tinatawag nilang antipara at isang bilog na kahoy na tinatawag nilang dulang. Naglakad na siya kasama ang 2 taong gulang na apo na umaasa rin sa kanya papunta sa ilog para simulan ang paghahanap sa mailap na ginto. Agad na sumisid sa ilog si Lola Ligaya. Sinimulan ang pagdudulang o pagmimina ng ginto. Swertihin kaya sila ngayon? Makailang ulit na sinipat ang buhangin sa ilalim ng ilog. Sa pag-asang makakita ng ginto. Habang naglalaro si Nene, tumulong na rin siya kay Lola Ligaya. Ang isa pang apo ni Lola Ligaya na si Adrian, tumulong na rin sa paghahanap ng ginto. Kwento niya, 5 taon pa lang nang matuto siyang magmina. Gusto rin po matuto dahil yun po yung kinamulatan kong trabaho ng magulang ko. Grade 4 na sana ngayon si Adrian pero kinailangan niyang huminto sa pag-aaral.
Mas malaga po yun dahil doon po yun lang po yung napakakuha namin ng pagkain. At nang hindi makitang hinahanap, lumipat siya ng ibang pwesto. Saan ka papunta? Baka mayroon doon sa hulog. Doon sa malalim-lalim. Kinailangan niyang sumisid sa mas malalim na parte ng ilog. Dito raw kasi madalas matatagpuan ang mga butil ng ginto. Pero dahil na rin sa kanyang edad, hirap na si Lola Ligaya na makatagal sa ilalim ng tubig. Kaya makailang ulit siyang lumubog at umahon, saka maingat na hinahawi ang sinalok na buhangin. Binubuklatan ko ng bato. Saka ko pinukot-kot yung buhangin. Iniipon ko tapos ay dinadakot ko ng baong ng niyog. Ako inalagay sa dulang. At sa ilang pagkakataon, kinakailangan niyang buhatin ang mabibigat na bato. Binubuklat ko itong malaking bato. Papaypayan ko yung kinabuklatan. Hindi makita yung ginto pagka hindi maalis yung bato. Muli niyang binulabog ang mga buhangin. Isinalok sa dulang at saka hahawiin sa pag-asang makakuha ng mineral. So, ilang oras ninyo ginagawa to sa isang araw? Papasok kami dito ng mag-alas 9. Tapos lalabas kami ay alas 4. Paano niyo po natutunan yung pagdudulang? Sino yung nagturo? Ay, matagal na po. Wala pa akong anak ay nagdudulang na kami. Iyon po ang kinagis ng kung hanap buhay namin. Kung hindi magtanim-tanim. Matapos ang mahigit 2 oras na pagsisid, Ayun, may maliit. isang gatuldok na kumikinang ang nakita ni Lola Ligaya. Ito na raw ang inaasam nilang ginto. Paano nalaman na may ginto rito? Yung matatanda pa ang nakaalam na may ginto dito. Nakita na namin ginagawa nila. Gumawa na rin kami. Pero para kay Lola Ligaya, hindi pa raw ito sapat. Kaya muli siyang sumisid. Maya-maya pa, Ay, nakakita rin ako sa wakas. Katingin. Oh, maliit pa ito. Pangkaraniwan lang na nakukuha rito. Ganyan kalalaki. ang nahanap na butil ng ginto, maingat na iniipon ni Lola Ligaya sa isang maliit na boteng nakakwintas sa kanyang leeg.
Anong pakiramdam pag nakakita kayo ng ginto? Ay, natutuwa kami. Saka parang natatanggal yung pagod namin pag malalaki na nakukuha. Bawat piraso na makikitang ginto, kayamanang iniipon ni na Lola Ligaya. Ito raw kasi ang susi para malamnan ang kumakalam nilang sikmura. Bakit niyo po kailangan gawin ito? Para po sa pandugtong sa aming pagkain. Pag kami naubusan ng bigas, ibibenta namin ko pa kami ng bigas o kaya pang ulam o tinapay ng aming mga bata pag sobra na sa bigas. Matapos ang 2 oras na sisid, 2 maliit na piraso ng ginto ang nahanap nila. Konti po ito. 4 na araw ko na itong pinapay pa yan. 4 na araw. Opo. Tapos gaano ho karami yan? Baka mga kalahating miligram na siguro. Pag binenta po yung kalahating miligram, magkano po yung inaasal? 125 siguro. So mga 125 pesos po ito na 4 na araw nyo ng pinapaypay. Ilang minuto bago mag 12:00, naghanda na sina Lola Ligaya ng kanilang pananghalian. Isang bote naman ng tubig ang kinuha ni Lola Ligaya para isabaw sa kanyang kanin. Para saan yung tubig na yan? Anong gagawin? Bahog sa kinain. Isasabaw. Yan na yung pinakaulam. Asin. Ano? Ito na ang pantawid gutom nilang maglola. Bakit walang ulam? Walang nakakuha ng ulam. Hindi naman obrang manisi at walang isda na dito sa ilog. Habang wala pang kita, tiis muna sa kanin, tubig at asin sina Lola Ligaya. Mula bundok, lumipat sina Lola Ligaya dito sa tabi ng ilog 3 buwan na ang nakararaan. Ang nagsisilbi nilang tirahan, mga bahay na yari sa lona at kawayan. Itong lona ko na ito, nasusunog siguro sa araw. Kasi po dito, pagkatag-ulan na, wala na, puno na to ng tubig. Puno po ito ng tubig. So ngayon po, pwede hong maghanap ng ginto kasi mababaw pa. Pang tag-araw lang po, paunti-unting ginto. Pero hindi pa man lubos na nakapagpapahinga. Muli na namang sumabak sina Lola Ligaya sa pagsisid sa kabila ng napakainit na panahon. Kapag tirik ang araw, mas madali raw kasing makita ang ginto. Nakikita ko kumikislap ng ginto. Pagka mainit ang araw. Pagka ano naman, ang tingin ko sa ginto'y maputi pag walang init. Habang abala ang marami sa pagsisid, hindi sinasadyang na aksidente si Lola Ligaya. Nahulog yung bato, nalagyan, nadagan yung pa ako. Oh, nakalubak. Maitim na, oh. Madalas ba yan nangyayari sa'yo? Ngayon lang, ma'am. Naipit na nga po yung paa ko, oh, namamaga. Kailan lang po yan? Kanina, dun sa... Kanina naipit. Bakit naipit? Tumaus-us mo yung bato. Para mas maunawaan ang ginagawa ni na Lola Ligaya, sinabayan ko siya sa pagmimina.
Ano mo tawag nyo rito? Antipara po. Antipara. So, nag-aantipara dahil para makita syempre kung ano yung dadakutin sa ilalim. Ano po. Ang mahirap actually dito, hindi ho kayo hihinga, no? Habang nagdadakot. Okay, Lola. Ano ba, biyak? Mahirap naman. Believe na bala ako kay Lola kasi at tagal. Ang hinahanap ni Lola ngayon ay kung may kumikinang. Oh, yung madilaw. Naghahanap siya ng madilaw habang nasa ilalim ng tubig yung buong mukha niya. Makalipas ang ilang minuto naming pagsisid, tila sinwerte kami. Meron? Ito. Kukunin niya pa ba? Oo nga, maliit. Kukunin niya ba? Ito. Ayun, no. Ano, masaya rin ba kahit na maliit lang? Kung tutuusin, nasa mahigit 3,000 piso ang kada gramo ng ginto sa merkado. Napakalaking bagay sana para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sa kaso ni na Lola Ligaya, bihira daw silang makaipon ng 1 gramong ginto. Kaya ang mga naiipon mula sa pagmimina, per guhit ang bentahan sa halagang 250 pesos. Yung pagbebenta po nung ginto, binabarat ba kayo yung masyado ng mababa yung presyo? Tulad nga rin nagbinta sila diyan ay 3 miligram. Oh. Binayaran na daw sila ng 500. Masyadong mura naman. Samantalang aabot sa 350 to 400 pesos daw kada guhit ang presyohan nito. Matapos ang mahigit 1 linggong pagmimina, ibebenta na ni Lola Ligaya ang naipong ginto. Kaunting ginto po. Plano ko po talaga nito, ibibenta ko pag dumating si Sir. At kami, walang pinagkukunan dito ng bigas. Kailangan namin. 1 middleman daw ang bumibili nito sa kanila. Hello, Lola. Hello. May ginto na kayo? Meron ng kakaunti. Magkano pong benta nyo sa akin, Lola? Kung ibibenta ko sa inyo, Sir, ay 100 na lang siguro. Kakaunti naman. Bilhin ko na lang ng 1,000. Mabuti na lang daw at nagmagandang loob ang buyer na dagdagan ang presyo ng biniling ginto. Salamat sa inyong tumutulong sa akin. Ito na ba ang pagkakasyahin namin maglola sa loob ng mga 1 linggo na konsumo namin? Bigas, kape, asukal, sabon. Bakit po kayo umiiyak pala? Malaking pera po yung 1,000. Hindi po, nagpapasalamat po ako. Sa datos na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE nitong 2023, 36.2% o 17 million ng kabuuang populasyon ng bansa ang nasa informal sector o informal economy. Sila ang mga manggagawang hindi saklaw ng mga regulasyon at wala ring proteksyon at benepisyo mula sa gobyerno tulad ng Social Security System o SSS o Government Service Insurance System o GSIS. Sa kaso ni na Lola Ligaya, mas makakatulong sana kung mabibigyan sila ng sapat na training para malayo sila sa panganib habang nagmimina at para masigurong hindi sila maluloko at tama ang halaga ng ibebenta nilang ginto. Despite sa condition nila, tinatrawl ko sila una, dapat equality. Pag-create ng mga programa na mag-generate ng employment, mag-formalize nitong mga informal sector para maka-access sila ng mga pautang ng kapital. Sa ilang taong pagsisisid ni Lola Ligaya, hindi nakapagtatakang meron na siyang mga iniinda. Kasabay kasi ng katandaan ay ang panghihina ng kanyang katawan at panlalabo na rin ng mga mata.
Para malaman ang kondisyon ni Lola Ligaya at kanyang pamilya, inilapit namin sila sa lokal na pamahalaan ng kanilang lugar. Ang liblib po ng Pook. Nakakarating pa ba rito yung serbisyo? Kasi sa totoo lang, ngayon lang din po ako nakarating Talaga? sa Pook na ito, which is napaka-remote. So ito po yung challenge po talaga ng LGU na marating po, no, yung mga services para sa kanila. Sinuri din ng mga social at health worker ang mga bata at buntis sa pamilya. Wait lang, sige. Titimbang lang tayo, baby. Baka mahulagin pa to. Kaya nga, mabilis na. Sabi ng kinatawan ng Rural Health Unit, hamon sa kanila ang pagmumonitor kina Lola Ligaya lalo't pagdating ng tag-ulan, umaalis sila sa ilog at bumabalik sa kabundukan. Kung ano man yung pangangailangan nila, kung talagang sa health or kailangan ng medicine, siguro yun po yun, ma'am. And yung mga immediate lang na pangangailangan habang nandito sila. Habang nandito. Pero I don't think long term kasi maalis nga po sila. Moving forward, ano yung pwedeng gawin ng LGU? Financial assistance po sa kanila. And then mag-conduct kami ng another home visitation para ma-assess po talaga namin yung pinaka-immediate. Sa ngayon, dahil limitado ang kakayahan at oportunidad para sa mga katulad ni Lola Ligaya, sa mga butil ng ginto sa ilog muna sila aasa. Pero dahil kakarampot lang ang kinikita nila mula rito, bukas, sa dapit hapon ng kanyang buhay, kasama ang kanyang mga apo, muli silang sisisid sa ilog para hanapin ang latak na ginto. Kunyari halimbawa, susulog dun sa tubig. Lagi kayong umaasa na sana may malaki kayong ginto. Ganun naman ang panalangin. Hindi naman ako nakakukuha ng ginto. Aliwas doon sa panalangin. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.